So, ngayon po, nasa series pa rin po tayo ng Book of Mark. At ito po yung unang linggo ng unang buwan ng taong 2026. Kaya napakapalad po natin dahil inuuna po natin ang Diyos kaysa yung gumalagala kung saan-saan. Amen. Amen. Kaya sabihin sa iyong katabi, ako'y nagagalak dahil nandito ka, sister. I'm so glad you're here. Amen. I'm so glad you're here. I'm glad you are here. Amen. So, ang ating teksto ngayong hapon, mga kapatid, ay matutunghayan sa aklat ng Mark chapter 6, verse 32 to 44. Ito po'y binasa ni Sis Rosel kanina sa Ingles at babasahin naman po natin sa Tagalog. Pwede ko bang anyayahan po kayong tumayo? Tayo po'y bilang paggalang sa pagkabasa ng salita ng ating Diyos. Sabi niya dito sa Mark chapter 6, verse 32 to 44. Sa verse 32. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila, kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan ni na Jesus at nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Nasa ilang po tayo at malapit nang gumabi. Paalisin niyo na po ang mga tao ng makapunta sila sa mga karatitbayan na yon at bukid para makabili ng pagkain." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpapakain sa kanila." Sumagot sila, "Aabutin po ng 8 buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganong kahalaga ng tinapay para ipakain sa kanila?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Sige, tingnan nga ninyo." Tiningnan nga nila at sinabi kay Jesus, "Mayroon po tayong 5 tinapay at 2 isda." Pagkatapos inutos ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin ng grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Kaya umupo nga sila ng grupo-grupo, tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganun din ang ginawa niya sa isda. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natitirang tinapay at isda. At nakapuno sila ng 12 basket. Sabi sa verse 44, sa last verse, ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan niyang salita. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, Panginoon, kayo pinagpupurit ng kapasalamat. Muli, pinagkaloob po, O Diyos, na kami po'y magsama-sama na mag-aral sa inyong banal mong salita. Salamat sa buhay ng iyong mga anak na inilaan nila ang kanilang mga oras sa unang linggo, sa unang buwan ng taong 2026 ay inuna kanila, Panginoon. Kaya i-bless mo ang kanilang mga buhay, bigyan mo sila, Panginoon, na patuloy na mauhaw sila, na saliksikin ka, na hanapin ka, Panginoon. Mauhaw sila sa pag-aaral sa inyong banal mong salita. Tung taon 2026, Lord, ay ang iyong mga anak ay magkaroon po sila ng kauhawan na hanapin ka, Panginoon. Kaya sa oras pag ito, pagpalain mo ang iyong mensahe, lalong-lalo, O Diyos, sa inyong lingkod, na gagamitin mo na maging daluyan ng pagpapala ngayong hapon. Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom and knowledge, Lord, na nagmumula ko sa inyo. Inaamin ko, Lord, hindi ko kaya tumayo sa harapan ng aking mga kapatid.
liban lamang, Panginoon, mo ako iyong sasamahan. Kaya sa oras kong ito, Panginoon, itago mo ako sa likuran ng iyong krus. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalawalhatian ang makita nila, hindi ang aking kahinaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po na po tayo. Thank you, mga kapatid. So, ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay pinamagatan ko po ng feeding the 5,000. Kagaya yung binasa po natin, yung pagpapakain ng ating Panginoon Hesus Kristo ng 5,000 katao. So, meron po tayong outline dito para madali po natin masundan. Amen. So, una, sa outline number 1, what is revealed about Jesus? Ano ang ipinapahayag nito tungkol kay Jesus? Meron po tayong 4 na puntos na natatalakayin dito. Una, be compassionate. Amen. Pangalawa, be sensitive to the needs of others. And number 3, share what you have. And number 4, expect multiplication. Amen. So sa outline number 2 po, what is revealed about man? Ano ang ipinapahayag nito tungkol sa tao? Una, nating tatalakayin dito sa outline number 2, letter A, misunderstanding. Pangalawa, materialism. And number 3, dullness. Amen. Kapurulan. Ito po yung walang walang talas. Amen. So, isa sa mga mas kilalang himala ni Jesus ay ang pagpapakain sa 5,000. Maisip niyo yan? Amen. Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda na may 12 basket na ang kira-pirasong natira pa. Kaya ito po yung himala na ginawa ng Diyos na naisulat mula sa 4 na ebanghelyo. Amen. Ito lang ang himala niya na nasulat sa Book of Matthew, Book of Mark, Book of John and Luke. Ito lang, mga kapatid. Ito ay isang bagay na muli ikaw at ako ay napaka-pamilyar. Amen? Pamilyar ito sa atin, itong himala na ito. At kung nabuklat niyo na po ang iyong Biblia, nabasa niyo na ang iyong Biblia, ay hayaan mo akong sabihin sa inyo kung ano ito. Mga kapatid, ito ay ang pagpapakain ng 5,000. Kaya yun ang ating aralin. Pero kung iisipin mo, mga kapatid, kung isama mo ang mga kababahian at mga bata, maaring mayroon anumang nasa pagitan ng 10,000 hanggang 20,000 katao. Amen. Ang binanggit lang kasi dito, yung mga 5,000 kalalakihan. Pero iisipin po natin, titignan po natin, hindi kasali dito ang mga bata at ang mga babae. Kaya hayaan natin, mga kapatid, na ang salaysay ni Mark na maging simula ng ating pag-aaral ngayong hapon. At maraming aral ang mapupulot sa himalang ito. Amen. So, ang una kong nakitang kapansin-pansin dito, mga kapatid, sabi niya dito, outline number 1, what is revealed about Jesus? Puntahan po natin ang ating talata na binasa kanina. Sabi niya dito sa verse 32 to 34, kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila, kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan ni Jesus, at nauna pa silang dumating doon. Sa verse 34, kaya nung bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuturuan niya sila ng maraming bagay.
So ano po ba ang makikita po natin dito? Nais niyang magpahinga ang kanyang mga alagad. Ngunit ang habag ang nag-udyok sa kanya na maglingkod. Amen. Habag ang umiral sa kanya. Kaya nung bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol, kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. So, habag ang nag-udyok sa kanya. Compassion. Amen. Na ipadala ang mga apostol ng mas maaga. Kung titignan mo natin in Matthew chapter 9 verse 36, sabi ng Biblia, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nakalaunan ang nag-udyok sa kanya na pakainin ang 4,000. Kung titignan po natin mga kapatid, dito sa Matthew chapter 15, verse 32 to 39, pansinin nyo, ang pinakain niya po dito, 4,000. Sabi niya dito sa verse 32, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahiro sila sa daan. Sumagot ang mga tagasunod niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao? Tinanong sila ni Jesus, ilang ang tinapay ninyo riyan? Sinabi niya, sumagot mga alagad, 7 po at ilang maliliit na isda. Pansinin niyo po ang difference tong ating tatalakayin ngayon. Sa Book of Matthew, iba yung 4,000 ang pinakain. Pagdating sa aklat ng Mark, 5,000 ang pinakain. So, pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya at ipinamigay naman nila ito sa mga tao. Verse 37, kumain silang lahat at nabusog pagkatapos, tinipon nila ang mga natitirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Sa Mark, 12 na basket. Ang bilang ng mga malaking kumain ay mga 4,000 katao maliban po sa mga babae at mga bata. Nang mapauwi na si Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. So, nang napauwi na, nagtungo siya sa lupain ng Magadan. Now, yung pag-aaralan po natin ngayong hapon mga kapatid, ito ay ang gusto kong puntusan. Sa talatang ating binasa, Jesus teaches His disciple to be compassionate. So now, kung titignan po natin ang mga talatang ating binasa, kung sa account ni Marcos, nagpakain ng 5,000. Amen. 5,000 na katao. Kung titignan naman natin sa account ni Matthew, nagpakain siya ng 4,000 na lalaki maliban po sa mga babae at ang mga bata sa ilang. So now, ano ang pinagkaiba bukod sa numero? Ang pagpapakain ng 5,000 at sa 4,000. Ano pa ang diferensya doon? Ano ba ang diferensya sa istorya? Now, ito po ang isa sa crucial o mahalaga na dapat po nating maunawaan sa pinagkaiba sa istorya ng pagpapakain ng 5,000 at sa 4,000. So, yung sa 5,000 po mga kapatid, iba pong lokasyon. Iba yung location. Ito naman iba yung lugar at iba yung lokasyon. Magkaiba sila ng lugar. So now, location is very important in understanding this passage. Dapat alam mo ang napakahalaga po yung lokasyon dito. Kasi, bakit po napakahalaga ang lokasyon? Kasi yung unang lokasyon po ay doon sa region of the Jews o region ng mga Hudyo. Ito naman po ay region ng mga hindi Hudyo. Kumbaga ito ay sa lugar ng mga Hentil.
So now, ano ang pagkakaiba mga kapatid? Alam niyo po, ng mga disipulo, sila po ay nakahabag lamang, sila po ay concern lamang sa kapwa nilang mga Israelita. Amen. Kaya po bago ang istorya na ito ay yung pagpapakain ng 4,000 ay meron pong isang Kananean para makuha po natin kung anong dahilan. Nakakita po, meron pong isang Kananean na hindi Hudyo na lumapit sa Panginoon Jesucristo. At doon po ipinakita na yung mga disipulo ay walang kahabag-habag sa isang taong hindi Hudyo. Kaya po humingi ng tulong ang isang Kananean na ito na pagalingin ang kanyang anak sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit ano ang sabi ng mga alagad? Sabi niya dito, pauwiin na nga po yan. Kanina po niyan sunod ng sunod sa atin. So hindi nila naramdaman yung compassion, yung pagkahabag sa mga hindi Hudyo. Na kitang-kita po natin sa istorya ng Kananean, mga kapatid. So bukod doon, sinubok ng Panginoon Jesucristo yung Kananean na sinabi niya na hindi dapat ibigay ang tinapay na para sa mga bata tapos ibigay sa mga tao, sa aso. So merong pagsubok na gano'n ibinigay ng Panginoon Jesucristo doon sa Kananean, mga kapatid. So now, dito makikita natin na ginamit ng Panginoon Jesucristo ang mga Hudyo para ibigay ang mga tinapay para sa mga hindi Hudyo. At the same time, ginamit ng Panginoon Jesucristo ang mga disipulo na maging daanan o daluyan ng kahabagan ng Diyos. Para sa mga taong hindi Hudyo, kaya teaches His disciple to be compassionate. Amen. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi para sa mga hindi Hudyo. And this is very important kasi po mga kapatid, tayong lahat na nakikinig dito ngayon ay hindi Hudyo. Pero tayo po lahat ay tumanggap ng compassion ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. So, ito po yung main point ng istorya na ito. Ang Panginoon Jesucristo ay tinuruan ng mga disipulo na maging mahabagin. At ginamit sila na magministeryo sa mga hindi Hudyo. So, meron pong 4 na puntos na ating pupuntusan dito. Number 1, be compassionate, maging mahabagin. Alam niyo po yung word na compassion, ito po ay hango sa, kung pagtitingnan po nyo sa Greek, ito po ay sabi dito, compassion, sa Greek po ay meron pong splanchizomai. Yan po ang hirap bigkasin, pero bahal na kayong magbingkas yan. Pero ang pagkabigkasin nito, splanchizomai. Amen. Yan, ito po ang sabi dito sa definition, to be moved in the inward part to feel compassion. Amen. Yun po ang definition nun. So, yung inward parts, meron po siyang, galing sa splanch na. This is about the heart, the lungs, the liver, the kidney, the internal organs. So, alam mo yung nakakaramdam ka ng kakaiba mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Yung pag may nakita kang isang taong nakakaawa, tapos hindi mo masikmura sa kaloob-looban mo na maging ganun yung tao na yun. So, at kailangan mo talagang gumawa ng aksyon para tulungan yung tao na yun. Amen. Yun po yung tinatawag na compassion. Yung bumabaliktad yung sikmura mo. Amen. Hindi pwedeng hindi mo tulungan yung isang tao na yan. Kumbaga yung laman mo sa loob, talagang pinupersa ka na gumawa ng aksyon para tulungan yung ibang tao. So yun po yung compassion. Yung ramdam na ramdam mo mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Amen. Kaya kung hindi mo pa naramdaman ito, mga kapatid,
dapat maramdaman po natin itong taon 2026. Kung hindi tayo naging matulungin, makabagin sa ating kapwa sa nakaraang taon, dapat itong taon 2026 ay magiging mahabagin po tayo kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Amen po mga kapatid. Amen. So, now, yung pagiging compassionate mo, ito yung meron kang matinding pagnanais na hindi ito pakiramdam lang. Ito ay magdudulot sa iyo ng aksyon. Kaya po yung compassionate, malinaw po na ito ay isang verb. Amen. Isang action word. Something that we do not just what we feel, it's something that we do for other people. Ito ay isang bagay na ginagawa natin para sa ibang tao. Kaya po ang Panginoon Jesucristo, He had compassion. Kaya meron siyang ginawa. O kaya ganun din tayo dapat kapag meron tayong nararamdaman, dahil sa nararamdaman nating pagkahabag, meron tayong gagawin. Amen. Hindi sapat yung sasabihin mo lang na, nakakaawa ka naman. Ito pagkain mo, hanggang salita lang wala naman gawa. Kapag sinabi kong gusto mong kumain, hilain mo na siya, pupunta na kayo sa McDonald's. Amen. Ganun, ipakita mo yung sinasabi mo, kayang-kaya mong gawin. Hindi yung, dapat may aksyon, hindi lang salita. Amen mga kapatid. Amen. Kaya, ang compassion po talagang merong kalakip na gawa. Ganon din po dapat tayo. Kapag meron tayong nararamdaman, dahil sa nararamdaman natin, pagkahabag meron tayong gagawin. Amen? So yung compassion po, siya ang nagtutulak sa ating gumawa ng isang bagay na makatulong po sa kapwa. Kaya kung meron tayo sa ating paligid na dapat nating kahabagan, especially po, hindi lang po sa physical na pangangailangan, especially po sa spiritual na pangangailangan. Kailangan natin maging compassionate sa mga tao, sa paligid natin, yung mga taong nangailangan ng Panginoon Jesucristo sa kanilang buhay. Marami po ang nangailangan kay Jesus. Amen. Kaya, nang alam natin na kailangan nila si Jesucristo. At hindi natin pwedeng balewalahin yon, mga kapatid. Amen. Ramdam na ramdam natin, talagang tinutulak tayo ng ating sarili na talagang ibahagi ang Panginoon Jesucristo sa kanila. We know that other people needs Jesus. Amen. We know that other people need Him. Amen. Kaya po, napakahalaga na makaramdam tayo ng compassion, at yung compassion na yon ang magtutulak sa atin para ibahagi sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nasubukan ba natin ibinahagi ang ating Panginoon? Amen. Baka hanggang ngayon sinasarili mo lang. Kapatid, dapat magkaroon kayo ng kahabagan sa ating mga kapwa. Sa mga tao sa paligid po natin, dapat kung alam, lalo na kung mga tao na medyo pasemplang-semplang na ang kanilang buhay, dapat pagkakataon mo na yon na ialok ang salita ng Diyos, ipakilala si Kristo sa kanya. Amen? Amen. So, sabi niya dito, mga kapatid, kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. So, yun ang magtutulak sa atin para ibahagi natin sa kanila yung compassion. So, hindi lamang po physical, kundi sa spiritual. Amen? So, dapat po natin mga kapatid, i-share po natin yan. So, both ways po yan. Physical and spiritual. So, we need to feel compassion, at the same time, we need to do something. Amen? Yan po ang dapat po natin gawin. So, darawa tayo sa outline na, sa letter na number 2.
Be sensitive to the needs of others. Tayo po dapat, mga Kristiyano, ay maging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga tao sa paligid natin. Kaya po dito sa mga talatang ito, mga kapatid, ipinakita ng Panginoon Jesucristo, sabi niya sa verse 32, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. So anong sabi niya? 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Very sensitive si Jesus po, especially sa pangangailangan nila. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom at baka mahilo sila sa daan. Napaka-sensitive po ng Panginoon Jesucristo sa pangangailangan ng ibang tao. Na tayo po, ini-encourage din ng Panginoon na maging sensitive po din tayo sa mga kapatid na ramdam natin ng paghihirap ng ibang tao. At dapat iyon ang magtutulak sa atin gumawa ng ilang mga bagay para makatulong sa kapwa, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, ng mga disipulo sa verse 33, sumagot ang mga tagasunod niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? Ito sa ilang para sa ganito karaming tao. So ito po ang point number 3. Share what you have. Alam niyo po, inuutosan tayo ng Panginoon Jesucristo na ibahagi ng mga bagay na meron tayo. Kagaya yung tanong ni Sis Marilu kanina, ilan ba, magkano ba ang kaya mong ibigay? Share what you have. Hindi yung mga bagay na wala tayo, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sabihin na, Panginoon, hindi ba ako mayaman? Kaya hindi ba ako pwedeng tumulong sa kapwa? Hindi yung sapat na dahilan, mga kapatid, na hindi ka pwedeng gumawa. Hindi natin pwedeng sabihin, mga kapatid. Kapatid, tandaan nyo, hindi inuutos ng ating Panginoon Jesucristo na i-share yung mga bagay na wala tayo. Amen. Ang gusto ng Panginoon Jesucristo, i-share natin kung ano yung meron na tayo. Amen. At kadalasan po na nagiging dahilan kung bakit wala tayo, hindi tayo nagkakaroon, hindi tayo natututo magbahagi kung anong meron tayo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nawawalan, dahil hindi tayo natututo na maturong magbahagi kung anong meron tayo. Kaya ang tanong, ilang tinapay nyo riyan? Yun ang tanong ni Jesus. Tinanong niya sa Mark chapter 6 verse 38. Tinanong sila ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga nila, sinabi nila kay Jesus, meron po tayong 5 tinapay at 2 isda. Mga kapatid, tinanong si Malo kanina, ilan ba ang kaya mong ibigay? O ang sinabi ng Panginoon, meron naman pala. Let's start with that you have. Let's begin with what you already have. Amen. Hindi tinatanong kanya, magkano ba, ilan ba ang kaya mong ibigay sa Panginoon? Sumagot yung mga alagad, mayroon pong 5 tinapay at 2 isda. So, 5 tinapay, mga kapatid, gamitin natin yan. Amen. 2 isda, gamitin natin yan. Anong meron ka, gamitin natin yan. Let's what you have, share what you have. Mga kapatid. Kaya hindi sapat na sabihin mo, wala akong kakayanan na magbigay. Hindi pa ako mayaman. No, kung ano yung meron ka, yun ang i-share mo. Share what you have. Kung ano yung meron ka, yun ang ibahagi mo. Amen. Amen po, mga kapatid. Amen.
So, kung meron ka, ano yung meron ka, dapat ibahagi mo, i-share mo. Amen? Amen. Huwag kang magiging madamot. Amen? Amen. Ang mga sabi nila, ang mga Ilocano daw ay boksingero. Kuripot. Aking nakaganito. Nakaklose Pero hindi naman ako kuripo. Yung iba naman daw, karatista, talagang bukas ng palad. Amen. Nasa tao na yan. Amen. At kahit na Ilocano ako, hindi naman ako kuripot. Amen. Amen. Mabasa. Amen, mga kapatid. So, pang-apat, expect multiplication. Expect multiplication. So, ini-expect po natin yung multiplication. Yes, maliit lang yung meron tayo. Kaunti lang ang meron tayo. But, we can expect multiplication because God honors the desire of our heart. Amen. Kahit nakakunti lang yung meron tayo, pero sa puso natin, gustong-gusto talaga natin na i-exercise yung compassion natin, makikita yan ng Panginoon yun. And God multiply what we have. Amen. Makikita yan ng Panginoon. Hindi siya bulag na hindi niya nakikita yung mga pinaggagawa mo. Kaya kung ikaw gumagawa, matulungin ka sa kapwa, naka-record yan sa Panginoon yan. Kaya imo-multiply niya kung ano yung meron ka, mga kapatid. Kaya sabi dito sa verse 39, pagkatapos inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin ng grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Bakit damuhan? Kasi binanggit niya po sa Psalms 23, sino bang makamemorize? The Lord will make me lie down in the green pasture. I-memorize na natin. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. Ayan niya pinaupo dito sa mga damuhan. In green pasture. He leads me beside in quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Praise the Lord sa mga mayroon. Dapat kaya pinaupo niya sila doon sa damuhan. Amen. Pinaupo niya sila. Kaya sabi niya dito, pagkatapos inutosan ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin na grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Kaya sa verse 40, kaya umupo na sila ng grupo-grupo, tag-100 at tag-50 bawat grupo. Amen. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao, ganun din ang ginawa niya sa isda. So ano ang naging resulta? Mga kapatid, sa verse 42, kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natitirang tinapay at isda at nakapuno sila ng 12 basket. So, nag-multiply po yung kakaunting mayroon sila. So, sa atin po, mga kapatid, we need to expect multiplication.
pag nakikita ng Panginoon na tayo'y compassionate, we're honoring the Lord sa lahat ng ginagawa natin, we're generous, there's no reason for God not to bless you. Walang dahilan na hindi kanya pagpalain ng Diyos. Kung ginagawa mo, taos, puso mong ginagawa yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Pagpapalain kanya. Amen. Amen. Dahil nakikita niya na ang ginagawa mo ay nakakalugod sa kanya. If you bring glory to God, nothing stops God not to bless you. Ang pumipigil lang mga kapatid, ang pumipigil talaga yung blessing ng Diyos sa atin, kapag ginagawa natin yung mga bagay na para sa sarili nating kapurihan. Kaya hindi tayo mabless. Kasi wala pong ibang naitataas, naitatanghal sa buhay mo kundi sa sarili mo. Dapat anuman ang ginagawa po natin para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Lahat yan, pagpapalain ka ng Diyos. Walang dahilan na hindi ka niya pagpalain. Amen. So, pupunta tayo sa ating outline number 2. What is the reveal about man? Ano ang ipinapahayag nito tungkol sa tao? Una, misunderstanding, hindi pagkakaunawaan. Sabi na dito, tama ang kanilang mga reaksyon that Jesus was the prophet who was to come into the world. Amen, tama yun. Sabi na dito sa John 6:14, sabi ng Biblia, John 6 verse 14, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay natin nadarating dito sa mundo. Kagaya po yung sinabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 15 and 18. Sabi sa verse 15, sa halip magpapadala sa iyo ang Panginoon ng inyong Diyos ng isang propeta na mula sa inyo at kadugo ninyo tulad ko at kailangan makinig kayo sa Kanya. Sa verse 18 ng Deuteronomy, magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. It is quite clear mga kapatid that Moses stated that will be a prophet na darating. Nakagaya po niyan yung teksto na binabasa po ng mga Hudyo kung bakit nila nasabi, ito na nga ang propetang hinihintay nating darating dito sa mundo. Tumutukoy po yan mga kapatid sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 and 18. Dahil akala ho natin na porket sinabi po nila, ito na nga ang propeta, ito po ay isang positibo na nahayag. Hindi ho dahil ang pagkaalam ng mga Hudyo na sa darating na propeta, siya ay darating bilang propeta, pero hari din. Amen. Propeta at hari din. At kapag dumating ang propeta na ito, hari din, itatayo niya ang kanyang kaharian. Amen. Ayon sa aklat ng Daniel, at lilipunin niya ang lahat ng mga ibang kaharian. Amen. Amen. At ang matitira na lang na kaharian ay yung kaharian na hinirang ng ating Diyos. Amen. Amen po mga kapatid. Kaya tingnan niyo po yung verse 15 sa Juan chapter 6. Sabi niya, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa pilitan gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Now, ito po ang nagbibigay paliwanag. Mapapansin po ninyo that when you read the gospel to Jesus, cleanse the leper. Or Jesus did a specific miracle. Ano po yung madalas po na sinasabi o binabanggit ng ating Panginoon sa mga tao? Sabi niya,
huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Mapansin niyo yun? Yung, kahit na gumagawa siya ng mga himala, yun ang, you see that in the gospel, mga kapatid, makikita mo yan. Now, kung tayo ang masusunod, sasabihin natin, sabihin mo sa lahat ng tao, para lahat ay makakaalam. Pero, not Jesus. Hindi dahil wala siyang nais maligtas yung mga tao, kundi merong pananaw ang mga tao na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Kaya, sabi sa verse 15, gagawin na natin itong Jesus bilang hari at wala na ho tayo sa authority of the Roman Empire. Yun ang mga sasabihin nila. But why did Jesus live? The reason why umalis si Kristo, hindi dahil bastos siya, wala siyang malasakit, but it's clear mga kapatid, nagpakain siya ng maraming tao, umalis siya sa kanilang harapan dahil hindi siya sumusunod sa kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya siya umalis, hindi mo ibig sabihin na ang kanyang pag-alis ay wala siyang pakialam, wala siyang malasakit sa kapwa, sa tao. Hindi lang dahilan. Ayaw niya lang sumunod sa utos ng tao. Kaya siya umalis. At kung susundin niya ang kalooban ng tao, yung kanyang alay sa cross, wala nang saysay. Amen. Kaya siya hindi sumunod sa tao dahil yung alay niya sa cross, mga kapatid, para magkaroon ng kabuluhan. Magkaroon ng saysay. Kaya ayaw niya na madumisan yung ginawa niya. Kasi ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon is exclusively the Father's will. Amen. Amen. Hindi compromiser ang ating Panginoon. Walang pakialam si Jesus kung may nagagalit sa Kanya. May natitisod sa Kanya sa mga katuruan. Hindi kayo sumusunod sa akin dahil natisod kayo, dahil masakit ang aking ipinapangaral. Sabi ni Jesus, wala na akong magagawa. Hindi kita hahabulin. Hindi ako magmakaawa sa iyo. Kaya tumingin si Kristo sa 12. Kayo, aalis din kayo sa akin, iiwanan niyo rin ako? Ano ang sagot ng mga alagad? Sabi nila, saan po kami pupunta na sa iyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Saan ba kami pupunta? Ba't kami aalis? Sa iyo na ang buhay na walang hanggan. Kaya ang paglayo ni Kristo sa mga tao ay hindi bastos o wala siyang malasakit. Ang pakialam lamang ng ating Panginoon, yung kagustuhan ng Ama. John 6:38, memory verse po natin yan. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Kaya ang Panginoon Jesucristo, hindi na pwedeng sundin kung ano yung mga gusto ng mga tao. Kasi once na ginawa niya yun, wala nang kabuluhan yung pag-alay niya ng kanyang buhay sa krus. Kasi tao ang tumusunod sa tao. Kaya dapat sa Ama lang makinig. Amen. At yun po yung nagtuturo sa atin, mga kapatid, na mag-ingat po tayo na maging man-pleaser. Maraming mga tao na takot kung ano ang isipin ng ibang tao. Pero ang mga Kristiyano, sa tulong ng Espiritu Santo, hindi natin iniisip kung anong iisipin ng ibang tao. Amen. Lalo na kung alam mo na labag ito sa salita ng Diyos. Marami din mga mangangaral na takot na mawalan ng miyembro. Please, huwag kang magtuturo patungkol sa kasalanan. Please, huwag mong ituro patungkol sa impyerno. Sige ka, mawawalan ka ng miyembro. Mawawalan ka ng ikapo. Pero sa Shalom, mga kapatid, dito sa Shalom Church, wala po kaming pinipili na ituro. Amen? Kung ito'y matamaan ka, wala po kaming pakialam dyan. Mapalad ka kung tinatamaan ka ng salita ng Diyos.
Sa dinami-dami ng tao dito, natamaan ka, napakapalad mo ng usap ang Diyos sa'yo. Amen. Kaya yung mga ibang church, wag mong ituro yan. Aalis ang membro dyan. Pero dito sa Shalom mga kapatid, no choice, hindi kami makapag-ilag kasi series po tayo. Hindi po namin pwedeng lampasan. Kaya kung matamaan ka dun sa verse, sa aming tinuturo, magpasalamat ka. Amen. Magpasalamat ka. Hindi po namin kayo pinatatamaan. Amen. Ang hirap mag-research kung hanapin ko pa yung pangalan mo, hindi ko na nga alam kalibutin tong cellphone ko, tapos ikaw pa ang hanapin yung pangalan mo, para patamaan lang, yun ba? Hindi yun, mga kapatid. Wala sa isip namin yung patamaan pa namin kayo. Talagang sinusunod, binabasa lang po base po kami sa Biblia. Base po kami sa salita ng Diyos. Kaya, amen po mga kapatid. Maraming mga taong gano'n, maraming mga ngaral na gano'n. Sige, gawin po namin, sundin po namin yung mga gusto nyo. Payag kayo? No. Pag ginawa natin yan, mga kapatid, dadami ang membro, dadami ang iglesia, pero dadami ang mahuhulog sa impyerno. Amen? Kaya hindi po namin ginagawa yan kasi alam namin na lalo po kayong mapapahamak. Kaya kung ano man yung nasa Biblia, yun ang itinuturo po namin. Kung matamaan ka, magpasalamat ka mga kapatid. Amen? Kaya hindi po namin ginagawa. So, alam nyo mga kapatid, hindi habol ng Diyos dito ay popularity. Amen? Ang habol ng Diyos ay katapatan. Ay aanhin mo na sikat ang pangalan mo, pero hindi ka kilala ng Diyos. Mas maigi na hindi ka magiging sikat sa mundo, galit na ang lahat sa iyo, dahil ikaw ay naninindigan sa Ebanghelyo ni Kristo, pero kilala ka ng Diyos. Kaysa pabayaan mo ang katotohanan. Pinapalakpakan ka ng maraming tao, pero ang pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Sasabihin ng iba, siyempre, pastor, kilala ako. Alam niya ang lahat. Di ba yan lagi na natin sinasabi? God knows everywhere. Kilala niya ako, kilala niya ang pangalan ko. Kapatid, hindi yun ang ibig sabihin ng kung kilala ka ng Diyos, ang salitang kilala sa teksto na sa ating mga binasa, may kahulugan ng kaugnayan. May kaugnayan ka ba sa Diyos? Ikaw lang kapatid ang makakasagot niyan. Amen. Hindi ko alam kung mayroon kang ugnayan ka sa Diyos. Pero ang madalas po natin sinasabi, yes, kilala ako ng Diyos. Every Sunday nga ako pumupunta sa Shalom. Every day ako umaatin sa mga gawain. Kapatid, may kaugnayan ka ba sa Kanya? Yan ang pinupuntutong kilala mo ba ang Diyos? Di ba? Ang dami natin, yung mga nanunungkulan sa atin, kapag tinanong mo, kilala mo ba si President Marcos? Oo, kilala ko siya. Pero, may relasyon ba kayo? Wala. Hanggang kilala mo lang, pero hindi kanya kilala. Amen? Kaya pag pumasok ka sa Malacanang, haharangin ka. Sino ka ba? Si Marcos kilala ko. Hindi kanya kilala. Ganun ang Panginoon. Amen? Kaya kahit sasabihin mo, kilala mo siya, oo, kilala mo siya, wala naman kayong kaugnayan, wala naman kayong relasyon, mga kapatid. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakakalapit sa Diyos, hindi niya naririnig ang ating mga daing-daing, wala po tayong ugnayan sa Kanya. Kaya kahit natawag ka ng tawag, hindi kanya maririnig. Hindi niya kanya papansinin. Napakaliwanag sinabi ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit.
kundi yaon lamang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Kaya kung meron kang kaugnayan sa Diyos, siyempre, gagawin mo kung ano ang nais ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, may kaugnayan dapat po tayo sa Diyos. So, pangalawa, letter B, materialism. Kanya, they saw Jesus for the wrong reason. Hinahanap nila si Jesus sa maling dahilan. Katulad ng mga iba dyan, di ba? Noong Christmas, ang dami natin, di ba? Pero ngayon, nasaan na yung mga ibang reason ng kanilang paghanap sa Diyos? In John chapter 6, verse 26, ang totoo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga nakikita ninyong himala, kundi dahil, basahin nga nyo, dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yan ang dahilan kung bakit nila hinahanap si Jesus. Hindi dahil sa mga himala na ipinakita niya. Kundi hinahanap nila si Jesus dahil nakakain sila ng masarap na pagkain. At nabusog sila. Ngayon, mapapaisip ka, di ba? Bakit kailangan banggitin ni Kristo na hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala? Dahil sa ibang ebanghelyo, kagaya po ng Matthew, sabi niya dito, di ba nung nirebuke po ng ating Panginoon ang mga tao nang sila po ay humihingi ng himala? Pero ngayon, biglang sinabi ni Kristo, hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala na ginawa ko. Mapapaisip ka, di ba mga kapatid? So, ngayon, is there a contradiction? Ano po ba ang rason kung bakit gumagawa ng himala si Kristo? O para sa kanila, para sila ay ma-entertain, para sila ay maniwala na ito nga ang hari, pero maling-mali ang kanilang pagkaintindi. Kaya gumagawa po ang himala, ang mga propeta sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, maging ang mga apostol sa bagong tipan, hindi para maipakita na sila po ay mahusay, magaling, o maglingkod lamang sa Diyos, kundi makumpirma ang kanilang pangangaral na ito ay totoo. Kaya kung sila ay nagpapagaling, kung sila ay nagpapababa ng apoy mula sa langit, kung sila po ay ginagamit ng Diyos upang mag-alis ng masamang espiritu sa isang taong puspos ng kasamaan, ito ay hindi isang pasikat na gawain, kundi ito po ay konfirmasyon na ang ebanghelyo na kanilang inahatid sa mga tao ay totoo. Kaya yung nag-pray sila at gumaling, hindi pagalingan. Amen. Nagpapatunay lamang na ang kanilang mga itinuturo, ibinabahagi sa mga tao ay totoo. Confirmation mga kapatid. Ganon din si Kristo. Bakit si Kristo gumagawa ng maraming himala? Dahil siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ang mga kapatid. Siya ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word became flesh. Mga kapatid, ito ay masasabi nating hindi ito pasikat. Ito ay nagpapakita sa mga tao. Ito ay masasabi nating produkto na totoo yung ang kanyang mga sinasabi o kaya yung kanyang mga ipinapangaral. Bunga yan. Amen. Yung kanyang mga himala na nagagawa, bunga yan.
pinapakita nila na totoo nga si Kristo na kanilang sinusunod. Amen. Amen. So, pero ang layunin po mga kapatid, kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na hindi kayo sumusunod sa akin, sabi niya dito, the main purpose, functionally. Amen. Confirmation yan, sabi niya dito, ganun din si Kristo. Bakit si Kristo gumagawa ng himala? Dahil iyan po siya ay salita ng Diyos. Pero ang layunin po kung bakit sinasabi ng ating Panginoon na hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala. The main purpose, functionally mga kapatid, ng himala ay upang ang mga tao ay magsisi at tanggapin si Kristo bilang Mesaya. Kaya lang, ang problema ngayon mga kapatid, ang ating kapanahunan, maraming lumalapit sa Diyos na iba-iba ang motibo kung bakit sila lumalapit sa Diyos. Iba-iba. Ang iba lumalapit it because of vanity o walang kabuluhan. Lumalapit sila sa Diyos pero walang kwenta yung kanilang paglapit. Ang iba naman lumalapit sa masamang motibo. Ang iba ay lumalapit it because ang kanilang layunin ay hindi para sa Diyos, kundi para lamang sa kanilang mga sarili. So, ang ibig sabihin, ayon po sa isang mangangaral, marami pong tao humihingi ng kapatawaran pero hindi handang magsisi. Marami sa atin, humihingi siya ng kapatawaran pero ang daming itinatago pa rin na kasalanan. Ayaw niyang maisuko-suko. Hindi siya magsisi. Amen. Maraming taong humihingi po ng kaligtasan pero hindi po nila kayang ibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Maraming tao humihingi po ng prayer pero ayaw nilang bitawan ang kasalanan. Ganyan na ganyan yung mga taong sumusunod kay Kristo sa tekstong ito mga kapatid. Ganyan sila. Gusto nila yung pansarili lang na kapakanan ang iniintindi nila, iniisip nila. Gusto nila gusto sila ng napagpalain ng Diyos, tuwang-tuwa sila. Pero ang kanilang pagsunod ay hindi para sa mga himala na nakikita nila kay Kristo, kundi dahil pinagpapala sila dahil lang sa pangailangan ng kanilang laman. Amen po mga kapatid. Amen. Kaya hindi dahil kaya maraming tao na lumalapit sa Diyos na hindi dahil sa mahal nila ang Diyos, kundi hindi dahil mayroon silang nakitang kasalanan sa kanilang buhay kaya sila lumalapit sa Diyos. Hindi dahil mahal nila ang Panginoon. Hindi dahil nakita mo ang inyong kasalanan, kundi meron kayong tinanggap na benepisyo para sa inyong laman. At yun lang ang habol niyo sa akin. Yun ang sabi ng Panginoon. Di ba napakasakit pakinggan? Yun lang ang habol sa akin dahil nakatikim ka ng pagkain na masarap, na busog ka. Kaya ka sumusunod sa akin. Nang ibig sabihin mga kapatid, naging supermarket si Jesucristo. Ginawang balingke, takbuhan lang pag may kailangan. Bakit pa kami magtatrabaho meron namang nagbibigay ng tinapay? Bakit kami magtatrabaho meron naman nagbibigay ng pagkain para sa amin? Bakit pa kami nagpapakahirap? Nandyan naman si Kristo. No wonder why sinabi po niya, do not work for the food that perish. Huwag mong hanapin ang pagkain na napapanis. Nang ibig sabihin, ang motibo ng mga ito is not eternal, kundi temporal. Ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay nakatutok sa mga bagay dito sa mundo, sa pang-temporal lang. Di ba ganun po tayo? Noon. Na wala kayong ibang habol kundi magpakayaman, magkamal ng maraming salapi,
Lahat, wala nang churches dyan. Huwag ka muna mag-church. Magkuskus ka muna. Para dadami ang may papadala. Di ba? Ganyan tayo noon. Ganyan ako noon. Gusto ko mag-part-time, kahit sagad na sa trabaho, pero gusto ko pag may tatawag sa akin, gusto ko, pupunta pa rin ako. Pero, Lord, sapat na kung ano yung meron ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil marami ang tumatawag sa akin, nag-i-invite, bro, meron ganito, meron gagawin dito. Sige, ibigay ko na lang sa iba. Ganun mga kapatid. Amen? Amen. Kaya maraming taong ganun, ginagawang takbuhan lang si Jesus pag may kailangan. So now, mga kapatid, huwag mong hanapin ang pagkain na napapanis ng ibig sabihin, ang motibo ng mga ito is not eternal kundi temporal. Ang kanilang isipan, ang kanilang puso nakatutok sa mga bagay dito sa mundo. So, pang-temporal lang. Kaya sinabi ni mismo ni Kristo ng diretsahan, kaya kayo sumusunod sa akin, hindi dahil sa mga himala na ipinakita ko sa inyo. Kaya sabi dito sa verse, chapter 6, verse 27 ng John, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi na nasisira at makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako, na anak ng tao, ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito. Dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Now, the question is, what does that mean, mga kapatid? Huwag tayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira. Ang ibig sabihin po ba ng ating Panginoon dito hindi na dapat magtrabaho ang mga tao para wala silang magain. Yun po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, ganun po ba? The obvious answer is clearly no. Amen. That is not what He mean. Pero ang ibig sabihin na huwag ka nang magtrabaho para sa pagkain nasisira, do not make effort na habulin ang isang bagay na masisira balang araw. Amen. Yan ang ibig sabihin nun. Huwag mong hanapin, huwag mong sikapin na abutin ang isang bagay na balang araw, iiwanan mo when you die. Amen. Maraming lahat ginagawa para lang maabot yung nais niyang abutin. Pero isipin mo, hindi mo yan madadala sa hukay. Amen. Kahit tambak-tambak ang titulo mo, ganyan kakapal ang titulo mo ng lupa na nabili mo, pero ni isa wala kang madala. Amen. Ni isang muhon wala kang madala. Ang kailangan mo lang, 1 metrong kwadrado. Paglilibingan sa'yo. Yun lang ang kailangan. Kaya, mga kapatid, yung mga pinaghihirapan mo yan, hindi mo yan madadala. So, yan ang nais na po na ibigay ng kaaway sa Satanas, yan ang gusto niya. Ibigay niya yan sa'yo. Amen. Linlangin ka niya, sige, lahat ng kayamanan dito sa mundo ibibigay ko sa iyo, sumunod ka lang sa akin. Yan ang pain niya sa atin. Nais po niya na ang lahat ng tao dito sa mundo ay maging masyadong occupied sa material. Yan ang nais ni Satanas. Sa mga bagay dito sa lupa, dahil po alam niya, one day, susunugin ito ng Diyos. Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay papanaw balang araw. Amen? Ang kotse mo, ang bahay mo, ang pinaghirapan po natin, lahat po yan ay iiwan natin balang araw. Hindi natin madadala sa hukay. Your credential, your degrees, your wealth, your legacy, hindi mo madadala sa hukay yan.
Subalit, ang hinahanap ng mga tao, yung pansamantala lamang. Yung tinapay na napapanis, yung pagkain na makamundo. At habang binabasa po natin mga kapatid, ang John chapter 6, makikita po natin that the reason why sinabi ni Kristo, huwag mong habulin yung pagkain na sisira. Sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Sabi niya sa Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na Espiritu. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya wag kayo masyadong mag-ipon sa mga makamundong bagay, yung masisira, mapapanis. Yan ang pinupundo dito, wag mong habulin yan. Ang habulin mo, yung tinapay na hindi napapanis. Yung tinapay ng buhay, walang iba kundi si Jesus. Magpapartik tayo mamaya. Amen, magkukuminyon tayo mamaya. Yun yung tinapay ng buhay. Si Jesus yun. Amen. So darako tayo sa last, mga kapatid, dullness. Walang abilidad na sumampalataya kay sa Diyos. Ito yung mapurol sa isip. Walang talas. Sasabi niya dito, in 1 chapter 6 verse 41, samantala nagbubulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Sabi niya, at this the Jew there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. Nakita po natin, mga kapatid, sa unang tinalakay po natin, when Jesus fed the 5,000 men who were in the crowd, hindi ho included dito ang mga babae at ang mga bata. And yet, the Bible says, nagpakain si Kristo ng 5,000. Nais po niyang ipakita that not only is He the Messiah, pero siya po ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. He is the true bread of life that gives satisfaction sa ating mga kaluluwa. Amen. And for this reason, nung narinig po ng mga tao that Jesus is the bread of life, they started to grumble. Alam niyo po yung mga salitang grumbling? Grumbling, nagre-reklamo. Meron po silang dinadaing. Meron po silang binubulong laban sa Diyos. It's nothing new in the Bible. Ito po ay naging isang malaking kasalanan ng mga Israelita sa lumang tipan. Amen. Kung maalala nyo, mga kapatid, kung saan nung nagpakain ng ating Panginoon si Kristo, nung nagpakita ng mga himala. Halimbawa dito, nung panahon ng Diyos, nung nagpaulan ng Diyos ng tinapay mula sa langit, and yet nagreklamo yung mga Israelita. Anong sabi nila? Tinapay na naman, bread na naman. Lagi silang nagre-reklamo, kagaya nyo, di ba? Ganyan. Ikaw ang opening prayer, ako na naman. Ikaw ang mag-close, ako na naman, lagi naman ako. Wala ba kang ibang nakita? Mga reklamador. Kung titignan po natin, mga kapatid, ang aklat ng Numbers, lahat ng mga nagre-reklamo ay namatay sila lahat sa wilderness. Magre-reklamo ka pa ba? Sige, ako na. Lahat sila namatay. Kaya pag inutusan kanila ng leader mo
Ikaw ang mag-closing prayer, ay ikaw ang mag-scripture. Praise the Lord, sis. Sige. Huwag kang magreklamo kasi lahat mga nang nagreklamo kay Lord, sila po ay namatay. Namatay sila sa disyerto. Amen. Tingnan mo dito sa Numbers 14, verse 29. Chapter 14, verse 29. Amen. So mga kapatid, sabi niya dito, grumbling is such a severe sin. So mga kapatid, at ang pangako po ng Diyos sa mga Israelita, that if you remain faithful to the covenant, you will enter into the promised land. Yan ang pangako ng Diyos. In a few days, perhaps about 3 to 4 days, pero dahil po sa kanilang paulit-ulit na pagrereklamo, that 3 to 4 days ay umabot ng 40 years. 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Dahil lang sa pagrereklamo nila. At yun din po ang posible na mangyari sa atin kapag nakakalimutan po natin ang lahat na kabutihan na nasa ating harapan na ipinaparanas sa atin ng Diyos. Dumating po ng pagrereklamo, maaari ganyan din po tayo mga kapatid. Maaari, sagana ka sa pagkain sa loob sa iyong tahanan, pero ang ating pagrereklamo could be centered on people. Halimbawa, Lord, bakit ito ang napangasawa ko? Batugan. Tanggapin mo na, andyan na. Amen. Ipag-pray mo na lang. Bakit ganito ang anak ko? Lord, bakit ganito? Tanggapin mo na. Amen. Bakit ganito ang ibinigay mong trabaho, Lord? Ano bang in-applyan mo? Di ba? Magkuskos, di ba? Magtrabaho ka? Nag-apply ka ba ng Hong Kong para mag-opisina? Umupo lang? Hindi. Huwag po tayo. Masyado tayong mga reklamador mga kapatid. Instead, na matuwa sila that Jesus Christ is in front of them. Anong sabi nila? Siya daw ang bread of life. Totoo ba yun? Ganda ng style natin, di ba? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kapatid, they are complaining. Pero hindi lang po sila nagreklamo that Jesus in the bread of life. Notice this, tignan po natin sa verse 42. Kaya sinabi nila, hindi ba si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Samantalang kilala natin ang mga magulang niya? Di ba, napag-aral natin itinuro ni Pastor Jim about familiarity. Kaya, napakadelikado. Kapatid yung masyado kang familiarity. Amen. Ganun ang nangyari kay Jesus. Mismong bayan niya, hindi siya tinanggap. Dahil kakilala siya. Amen. Ganyan din tayo. Kahit na malate na ako, okay naman si pastor eh. Kahit na mag-absent ako ngayon, okay naman yung leader ko eh. Dahil close naman kami eh. Tatatikin ko lang yan, imamakdo ko lang yan. Okay na yun. Because of familiarity, nagagawa natin yan. Pero sabi dito sa verse 4 ito, sabi niya dito sa verse 4 ito, kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman yan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit, samantalang kilala natin ang mga magulang niya? Now, what? Verse 42. Ito'y nagtuturo sa atin kung paano tumingin ang mundo kay Jesus. At kung paano tumingin ang simbahan kay Jesus. Yan ang verse 42. Para sa mga Kristiyano, mga kapatid, hindi natin tinitignan si Jesus bilang isang tao lamang.
Yes, naging tao siya. Nagkatawang tao siya. Sapagkat ang Diyos ay espiritu, hindi mo sa pwedeng ipako. Kaya sa nagkatawang tao, naging laman, para yun ang umako sa mga kasalanan natin, para yung kasalanan mo at kasalanan ko, maipako sa krus kasama ni Kristo. Kaya siya nagkatawang tao, yung salita. Amen mga kapatid? Ang tingin nila, si Jesus, tao lang, hindi Diyos. Ang tingin ng mga ibang reliyon, propeta lang, si Jesus. Pero tayo, mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Siya ang Diyos natin. Siya ang nagligtas ng ating kaluluwa. Amen. Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay na Diyos. Namatay siya. After 3 days, muli siyang nabuhay. Hindi siya natiling patay. Pero ang paningin ng mga ibang reliyon, ibang mga denominasyon, mga kapatid, ay si Jesus ay tao lamang. Nagkatawang tao. Iba kasi yung tao at nagkatawang tao. Amen? Kasi pag sinabing nagkatawang tao, may pinanggalingan. Espiritu siya. Kaya sa nagkatawang tao. Para yung kasalanan mo, kasalanan ko, akuhin niya. Para maisama doon sa pagkabako niya sa krus. Kasi pag espiritu lang, pag hindi siya magiging tao, hindi siya pwedeng ipako. Dahil espiritu siya. Amen. So mga kapatid, hindi natin tinitignan si Kristo as a simply name na mababasa po natin sa Biblia. For us, Jesus means more than just a name. But rather, mga kapatid, siya ang Panginoon ng ating buhay. Siya ang ating dakilang pastol. Siya ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Siya ang natatanging dakilang manggagamot po natin ng ating mga sugat, spiritual and physical. Amen. Jesus Christ means everything, mga kapatid. Amen. Kanino ka pa ba? Kay Jesus, tao o sa iba? Kay Jesus na tayo, mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Sa bagay, tapos na tayo. Dito sa conclusion, sabi niya, ang intensyon po ni Jesus, mga kapatid, ilapit ang mga tao sa Kanya bilang tinapay na buhay na magpapalusog sa ating mga kaluluwa. Naway, huwag tayong mabulag ng materialismo kung kaya't hindi tayo magsisikap para doon sa aakay na buhay na walang hanggan. In John 6:27, huwag kayong magtrabaho para lang sa pagkain nasisira, kundi para sa pagkain hindi nasisira at nakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na ang anak ng tao, ang siyang nagbibigay ito dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Amen? Amen. Kaya wag mong pagsikapan yung mga makamundong bagay na sinabi ko na kanina, lahat yan, hindi mo